Hello, magandang umaga sa inyo lahat dito sa Montreal. Magandang gabi na sa Pilipinas. Ito habang maganda ang weather natin dito sa Montreal, 21 degrees ngayong umaga. At kami pupunta ng Obot ng mga tindahan ng mga gamit sa bakery tsaka sa mga kakain. Hello, magandang umaga sa inyo lahat dito sa Montreal. Magandang gabi na sa Pilipinas. Ito habang maganda ang weather natin dito sa Montreal, 21 degrees ngayong umaga. At kami pupunta ng Obot ng mga tindahan ng mga gamit sa bakery tsaka sa mga kakanin. Dito na malaking nag-wholesale sila ng mga gamit, mga plastic, mga container pabalot sa aming kakanin. At kahapon kami nagawa na ng kakanin. At sa mga hindi pa pala nakakaalam dyan, yung Jenny's Kakanin, inyong paki-add sa Facebook page saka sa YouTube. At hindi pa ata napapalitan yung name sa YouTube. Paki-follow na po at paki-subscribe yung Jenny's Kakanin. Yan, sa amin din po yan, sa asawa ko po yan. Inyo pong paki-add po sa inyong mga page. At subukan nyo yung mga Pilipino dito sa Montreal. Subukan nyo ang aming panindang kakanin. At napakasarap din po. Hindi po yan sa pagsasabit dahil sa amin. Ang mga nagsasabi po niyan, yung mga nakatikim niya kahapon sa isang araw. Yun po nga mahilig sa kakanin na matatamis dyan, na bawal sa kanila, sobrang tamis. Try nyo po yung sa amin. Talagang pwede po sa inyo to. Hindi po siya matamis. At talagang masarap sa bibig. May melt yung linamnam. Marami din naman po nagtitindang kakanin dito sa Montreal. Pasarapan na lang ang labanan. Yun po ang dito. Kasi kabi-kabila po magtitinda rito, yung mga gumagawa rin sa bahay. Yung iba may mga pwesto rito sa mga Filipino store, meron sila dyan. Pero karamihan dyan binabagsakan lang din yung mga gumagawa sa bahay. Hindi na nila inaasikaso yan sa kanilang mga store kasi matrabaho dyan kaya tumatanggap na lang sila ng mga nagbabagsak. At yun po ang ating gagawin, at babagsakan din natin yung mga Filipino store dito pagka aming na isaayos nito lahat. At kami, samahan nyo ako mga parket, pupunta tayo dun sa Atwater. Bibili tayo ng mga gamit at natrapit pa tayo ng konti. Mainit ang araw, magandang-ganda ang weather. Dito pa lang tayo sa Along Victoria, mga 20 minutes drive hanggang doon. Depende yan sa kasi yung daming ginagawang kalsada rito, kaya napakasakit. Dami nang nagre-reklamong motorista ito, mga taga rito sa mga Montreal. Talaga namang nakakasawa na. Hindi na nakakatuwa, hindi na hirap sa pagsabi. Mga taga rito talagang kinukondina na ang mga gawa niya, tulad nung isang nag-rally sa downtown nung isang araw. Kinukondina nila yung mga gawain ganyan kasi ang daming nasirang negosyo, mga nagsara dahil yan sa gawain yan. Walang parking yan hindi makaparking, hindi makaikot doon sa pwesto nila. O ano nangyayari, hindi may lugi ang negosyo. Napakatagal maggawa dito. Naku, ito maglalagay ng orange cone. Pag gising mo sa umaga may orange cone na
isang linggo nandun pa rin, wala kang ginawa. Ang masama, hindi naman ginagawa. Bigla naglagay agad ng orange cone. No, hindi. Orange cone, no parking, pero wala pa naman palang gagawin. Yan ang masama dito sa Montreal, ha? Baka akala nyo dyan lang sa Pilipinas ang matinding korupsyon. Dito may korupsyon din, lalong-lalo na dito sa mga pagawain sa kalsada. DPWH din to. Huwag yung makakong tawag dito. Nako, kala nyo ba? At tulad dito sa mga kalsada rito, yan. Yung bawat kanto, pinapalitan. Nilalagyan nila ng plant box. Nilalagyan nila ng taniman ng halaman. Ang katiwiran nila, para daw sa mga pedestrian, para hindi mabangga. Jesus Mario naman. Nakakasigip naman ng trapiko kasi imbis na tulad dito, nasa kanan, nilagyan nila ng plant box yung kanto. Imbis na makakanan ka, ububorte ka doon sa kakaliwa, hindi mo magawa kasi sasampahan mo yung taniman ng halaman. Yun, dito lang ako nakakita ito na Joseph, kadami. Nalibot namin ng Canada dito lang talaga kakaiba sa Montreal. Saka masikip ang kalsada rito, hindi sila advance sa ano rito. Hindi dapat nung araw pa ito maluwag na. Naman to, kakaibang rubari na naman dyan. Di pwede naman dyang buksan niya. Yan kita nyo, yung orange ka, no? Tagal na yan. Pero dito sa parteng ng mga probinsya rito malalayo, yung Calgary, yung Winnipeg, yung ang lalaganda ng mga daan, ang luluwang. Wala, sumikip na ang mga barikada. At saka sementado. Yan ang sinasabi ko sa yung plant box yan, ginagawa nila. Di lumiit yung kanto. Lang yan, nagsig-sigsag na. Yan, kalalagay lang ang ulit dito. Jesus Maria. Bakit ba ang daming sigsag lang hiya? Ganyan dito, yan ang matinding problema rito sa Montreal. Ala, ipapasok naman yun, robbery na nga, papasok pa yung Ayan. gagong yan. Wala na, hindi ka makakapasok dyan. Nakaganon na nga Nakabarricade na yung gara naman yan. Atras ka. Hindi pwedeng kaya atras ka. Malayo. Nako. Woo! Hoy! What's wrong with you? Bobo. Pakyo. Diyan na nga laki-laking Yan sign. may nakabarkada na, may nakaharang na. Kumaliwa pa siya, bawal na nga. Ang dami rin dito kung pasaway na driver. Natatawa yung driver sa likod din natin lang yan. Dami rito pasaway at saka ang dami rito driver na yung ibang lahi. Hindi lang natin babanggatin kung sino sila na Mga nakachinelas. May... barumbado mag-drive. Ayaw gumamit ng signal light. Kakaliwa pala. Di siyempre, akala mo diretso, bigla na lang kakabig. Di bababangga mo. Sabi ko, ay, nako. Ang aga-aga maiis. Kasi yung pagdadrive sa kanila, dinala rito sa Montreal kung anong klase sila mag-drive. Para-para. Alam nyo na kung sino yan. Bibigyan ko kayo ng clue. Yung may mga talakbong na paikot-ikot sa ulo. May mga kulay orange. Yung mga kahula, ha? Mag-comment lang at bibigyan ko kayo ng premyo, chocolate. Ha? Yung pinabagong labas na chocolate dito sa Godiva. Yan. Sige, kung sino tinutukoy ko na barumbado mag-drive dito. At saka yung isa pa, yung mga karamihay babae, yung mga asawa, yung mga bangko. Mga mga kakaiba silang manamit. Naka all black sila lahat. Nakasombrero din ng parang sawing. Alam niyo na, dalawa na, hulaan nyo kung sino. May pahula tayo mga pare ko, anong bansa yon? Isang may talokbong na paikot-ikot na kulay orange. Isang may naka all black, naka sombrero parang sawing, mag-aani, kulay itim. Ayan, kaya magsabi ko sino yan. Napakarami dito. Ayan, at meron pang isa, yung
kahit lalaki, mga puro nakapalda. O yun, ang paldang kulay ng palda nila, yung mga malalabong kulay. Yan, yung mga pasaway na driver dito sa Montreal. Ay grabe. At yung pinakahuli, yan, talagang wala tayong magagawa dyan eh. Mga matatanda na, mga 90 years old na nagdadrive dito, eh ang hirap. Pag nasundan mo, ano gang bagal. In 150 meters, turn right onto Avenue Eh Roslyn. parang nagpupursisyon eh. Yan isa pa. At saka sila, eh wala namang maluwag naman ang kalsada. Pag in-overtaken mo, eh nagagalit. Ba't ka magagalit pag overtake kami? Panay na ang mustra doon. What? Yung mga expression dito ng mga puti. Tataas ang mga kamay. What? Oh. Eh, siyempre, maluwag naman ang dana lang. Susundan mo na susundan yon. Yan, tulad niya na nakalagay dyan sa gilid ng kalsada. Maximum 30. Ang takbo pa nila, G's. Oh. 30 na nga lang eh. Oh. Turn right Tatakbo onto ka pa ng Avenue G's. Roslyn. Ay, nako. Tulad ko, okay, matulin ako mag-drive eh. Ayoko na mabagal eh. Kaya kahit na 30 lang yan hindi ko susundin yan pag walang sasakyan naman at maluwag Take the next naman. right onto Avenue Lansdowne. At saka pag walang pulis, kasi pag may pulis, kahit tulad dumadaan, yari ka. Titingnan mo rin. Continue for 1.5 kilometers. Pwede ka naman mag 40-50 yan. Alam mo naman ang mag-drive ingat ka na lang din at talasan mo yung mga matarian sa mga gilid-gilid kasi bigla may tumatawid. Dito naman kahit na hindi sa Alam mo to, tingnan mo, itong Oh. stop sign dito, Oh. alanganin dito sa nag-stop, di mo Kaya nga, makita. alangan. Hindi maraming maluwag din dito ang batas sa trapiko sa kalsada. Kasi mga tao basta na lang tumatawid kung saan-saan, hindi na sa pedestrian lane. Wala na, hindi may higpit dito. Nung bago ako dito, takot ako eh. Tumawid sa hindi ganyan tawiran. Talagang pumupunta pa ako ng tawiran. Nung magtagal-tagal, marami naman tumatawid. Sila pa nga mga taga rito eh. So hindi pala mahigpit. Kahit sa downtown. Oh, dati nung bago ako kasi dito may jaywalking eh. At saka, pagka may pulis, minsan sinubukan ko, may pulis. Tumayad ako, hindi naman ako hinuli. Maluwag sila rito. Hindi sila yung basta-basta yung mahigpit na pagka tumawid kayo, mga jaywalking, wala rito. Hindi uso yun dito. Ayan ang masama dito. Maraming problema ang Montreal dito. Nakita ko lalo itong pagkatapos ng In pandemic. 200 meters, turn left onto Naglabas na ng Avenue problema ng Montrose. Montreal. Grabe. Masama ang patakbo ng City Hall dito at ng gobyerno rito. Palibasa, dalawang Take the next left onto Avenue gobyerno rito. Montrose, then Isang turn French, right isang onto English. Avenue Hindi sila Marsan. magkasundo. Gusto nga ng French, alisin na ang English eh. Kalahat French. Kaya yung mga tindahan dito, hindi ka makakapagtayo pag walang translation ng French. Take the next left toward Kaya Thornhill, hindi then makapunta turn ang left onto Jollibee sa Thornhill. Montreal. Yan, kaya hindi makapag tayo dito, makapag-franchise dito ang Jollibee Take kasi the next ganyan. left onto Ang Thornhill, Jollibee, then turn right onto Avenue Markham. Kasi dito dapat ang Jollibee noon there are planning na dito. Kaso nagpunta na ng Toronto kasi nga yan, ganito. kasi may planong mag-Jollibee dyan sa may parting yung, ano ba to? Take the next right onto Kementon Sa may Dikari. Left one, then turn left onto Ay, hindi Avenue naman natuloy Magdalene. na. Kasi nga, siguro ganyan, hindi sila magkasundo. Tulad ng KFC dito. Ang KFC dito, ang pangalan ay PFK. Turn left onto Avenue Metcalf, Ule. then turn Pule, left onto Route 38 Prit, East. Kentucky. Yung pule, chicken. Yung Prit, fried. Yan. Prit. Palilito ka. Pule, Prit. Yan. Yan ang ganun dito. At the light, turn left onto Route 138 East, then turn right onto Avenue Kensington. Kaya ang dapat ipapangalan mo rito pagka yung may tatayo ka negosyo, pangalan mo na para wala nang na translation ng French. Pero pagka iba, tulad ng mga English na yan, ilalagyan ng French yan.
hindi papayag. Kasi may penalty. Kaya pangit naman, tulad nung isang Pilipina rito Hindi na wala siya nagawa, matandaan. pumayag siya na i-translate yung kanyang tindahan sa friend. Di humaba, hanggang ngayon hindi mo mabigkas At sa haba. Hindi mo rin matandaan. Tagal Hindi niya matanda, talaga mahirap. Ang daming sinulat 2 piraso lang dapat. Bito ang dami sa French. Kaya hindi ko nga mabanggit ngayon. Gusto kong banggitin. Maison. Maison dito ba? Bahay. House. Itatranslate nyo sa French. Ayan ang ating mga kwento dito. Pare ko, maraming salamat nga po pala sa bagong pasok sa ating channel. Maraming salamat po sa bagong subscriber. Yan, at dyan po sa nag-subscribe na at nag-comment na sa ating bagong upload dyan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Yan, dyan sa mga dati na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. At malayo-layo pa rin kami. Wala naman traffic kasi linggo. Kensington. Wala namang traffic ngayon sa aming pupuntahan. Yan, medyo nadaanan natin yung mga construction dito sa papuntang Obot at Water. At mayamet pasok natin doon sa loob, papakita ko sa inyo mapakalaki ng isang mga tindahan dito ng mga ganun sa mga pagkain. Ito kami pupunta dati, namimili kami ng mga gamit. Ang hirap maghanap dito ng mga gamit mo sa sa mga paninda. Hirap, hindi tulad yan sa Pilipinas. Pagpunta mo ng Divisoria, kompleto na, pati yung mga sizes mahirap. Ako nga, nung gumagawa nga kami ng cake, ako nang gumagawa talaga ng box dahil wala kami makita, lalo sa mga roll, yung mga braso de Mercedes, piano no roll, walang isang buo, puro mga maliliit na boxes na nandito. Pag umorder ka naman sa online, napakamahal. Ita-charge mo pa yun siya, papatong mo pa yun. Siyempre sa presyo na tinapay mo, lalo nang nagmahal. In 300 meters, turn left onto Rue St. Catherine West. Nandito na kami sa Westmount, sa Green Avenue. Dami kasing construction. Yan, dito sa Westmount. Yan, medyo sa street nito, maganda-ganda ang ayos ng mga sidewalk dito. Malinis. Hindi katulad dun sa lugar namin. Palibasi halo-halo ng tao, mga nandun kung saan-sang bansa. Maraming dugyot. Kaya kita nyo, may tumawid, hindi naman oras na itatawid. Kaya nandito kaluwag. Tapos wala pa siya dun sa mismong At the tawiran. light, turn left onto Rue St. Catherine West. Ayan, tulad niya, sarado Ayun, laking gawain Ayan, yan. Isang gabundok ang buong hangin Yan, katatambak lang yan. Wala pa nung isang In araw 400 meters, turn na right ganyan onto dyan. Avenue Atwater. Dito, paikot-ikot ka. Ang kalsada pa naman dito, mga street dito, napakaraming one way. Parang sa atin dyan sa Pilipinas, yan sa Makati, ganyan ang style dyan napakaraming one way. Hindi ka basta-basta pumasok. Di natin nakakuhanan yun. May nakalagay doon na we are human, not trust. Mga homeless dito yun Yung mga isa pang problema dito yan ng gobyerno, napakapasaway.
binibigyan sila ng sarili ng shelter, ayaw doon. Magsisilayas at gusto dito sa tabi ng kalsada. Diyan sila natutulog, mamalimos. Wala. Palala ng palala dito yung mga ganyan. Wala nang pinagkaiba sa US, sa Pennsylvania. Napakaraming. Ay, grabe doon. Talagang naging zombie na yung street doon. Dito pa rin tayo at malayo-layo pa. Nakita nyo yung street dito, magkakatabi. At mayahin tumo. Kaya yung tumo lang rito. Pagdating doon sa kabilang kanto, stop ka na uli. Kaya ipapatagal dito. At saka pala mga pare ko na September 22 muli na namang mag-strike ang metro dito sa Montreal, ang mga tren. At kaya yung mga kababayan natin Pilipino ang unang-unang apektado dyan ay matagal hanggang October, isang buwan ata. Ngayon ako, hindi sila pa rin nagkasundo. Nung anong buwan ba yung nag-strike sila, for 1 week. Tapos may schedule ng biyahe. Ngayon totally wala. Patay sila, kawawa mga bibiyahe dyan. Takot-takot na adjustment na mayayari. Yan mga pargo, at malapit na tayo. St. Ambrose. Yan, dito na tayo. Yan, ito na. Dito na tayo sa Obot. Yan. Release ng train. Obot. Take the second right, then you will arrive at your destination. Yan. Iba minsan yung pinupuntahan natin eh. Make a U-turn, then turn right onto Rue Saint-Ambroise. Yan, nandito na tayo. Napasok na tayo sa loob doon. Turn right on. Yan mga pare ko, at papasok na tayo doon sa Obot. Dito yan, dito ang entrance. Yan, dito ang entrance ng Obot. Kuha tayo ng cart. Yan, dito na tayo sa loob. Yan. Yan ang mga gamit dito. Talagang malaking tindahan dito. Yan. Yan yung mga janera nandito. Yan. Yan. Wala. Yan yung mga gamit sa baking. Yan. Spatula. Yan. Luwang-luwang. Daming paninda rito. Ito yung mga kompleto rito, yung mga plastic. Yan, mga plastic container. Nandito. Yan. Mga sizes. Nandito lahat. Hanap kami ng mga pambalot sa aming kakanin. Napakaluwag dito. Dami. Pakalaki ng tindahan na to. Nandito yung mga paper bag. Nandito sa side na to. Nandito yung mga plastic container na may takip na. Imili ka na lang ng mga sizes. Yan, ito yung aming napili na plastic container. Yung mga kakanin. Yung isa aluminum, yan may takip. Halagyan mo, yung isa kasama na. Pupuld mo na lang yung takip. Nandito yung mga harina. Mga iba't ibang klase ng harina. Nandito sa side na to.
Yan. Yan. Meron pa rin dito sa side na to. Ibang klase naman na container plastic. Ikot-ikot pa lang tayo dito. Ito yung mga soda naman dito sa side na to. Yan, yung mga grains. Yan dito. Yung mga bacon nila, ang lalaki. Ayan. Yan, ribs. Ribs. Mura na 12. Yan. Yung mga ham. Yan. Lalaki. Yan, kanilang mga gulayan. Dito. Yan na ang aming pinamili. Tapos na. Makuha na kami ng mga gamit sa aming kakanin. Ayan. At kami nakaraas na. Ang lalaki ng pumpkin, no? Ang gaganda. Okay, mga parkoy, hanggang dito na lamang at maraming sa lahat ng mga subscriber. Maraming sa lahat po. Maraming salamat sa inyo. At samahan nyo ulit sa aking mga susunod na video. At God bless. Magandang araw sa ating lahat, mga parkoy. Bye-bye.